Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sumulat ang Arellano University sa NCAA Volleyball Committee tungkol sa lumang tuntunin na hindi pinapayagan ang head coach na humawak ng ibang koponan mula sa amateur at professional na liga ng magkasabay. Ayon kay Peter Cayco, kinatawan ng Arellano sa NCAA Management Committee, ang pagkakaalam nila ay bawal maging head coach ng isang NCAA team at isang professional team at kailangang iwanan niya ang isa. Natanong ito ng Arellano dahil sa kaso ni De La Salle College of St. Benilde head coach na si Jerry Yee na nagsisilbi ding head coach ng Zeus Coffee sa Premier Volleyball League o PVL. Itong nakarang taon sa NCAA Season 99, si Yee kasama si Roger Gorayev ng San Sebastian College Recoletos at Arellano men's team Sherwin Meneses ay inilista bilang coach kahit may hinahawakan silang professional team. Si Gorayev ay kasalukuyang head coach ng Capital One habang si Meneses ay nagmamando sa kampyon na Creamline bukod pa sa responsibilidad niya bilang bagong head coach ng National University sa UAAP. Subalit ngayong season, inilista ni Gorayev bilang assistant coach habang ang kanyang dating assistant na si Clint Malazzo ay itinalaga bilang head coach. Sa kabilang banda, si Meneses naman ay kasalukuyang consultant para sa Chiefs habang hiniwakan ni Brian Vitug ang posisyon bilang head coach. Klinaro naman ni Cayco na kung mayroong mga forfeiture ay maapektuhan lamang ang mga laro ngayong season at hindi yung mga nakaraan. Ibig sabihin, ang huling tatlong titulo ng Lady Blazers ay mananatili. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin na mag-ingay ang Basilan Starhorse sa kanilang pagbabalik sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 7th season. Binubuo ng mga veterano, rising stars at promising players, umaasa ang Sea Titans na makapasok ng playoffs at ipagpatuloy sa kung hanggang saan makaabot sa 10 buwang torneo na nakatakdang magsimula sa Marso 8 sa Ilagan, lalawigan ng Isabela. Ayon kay team manager Bernard Young, plano nilang maglaro ng maraming magagaling na koponan bago magsimula ang liga. Kaya't magiging hectic ang schedule ng Starhorse dahil sa mga nakalinya nilang laban. Sinabi ni Basilan head coach Michael Tan na kakalabanin nila ang mga malalakas na varsity teams ng De La Salle, Letran at St. Benilde, ang reigning MPBL back-to-back champion Pampanga, pati na rin ang baguhang Bataan Risers at ang PBA team ng Converge Fiber Xers. Binuo ni Tan ang matikas na koponan na kasama sina Jervy Cruz, 2014 PBA Most Valuable Player Arwin Santos, former UAAP MVP Rabe Al-Husseini, MPBL scoring record holder Jeff Viernes, Ray Publico at Adi Santos. Sina Enzo Hoson, Eman Calo, Sherwin Concepcion, Renzo Navarro, Gab Dangangon at Mon Rogado ang magdadala ng opensa kasama si Cruz. Sina Jason Grimaldo, John Mahari at James Tempra naman ang ibibigay ang kanilang lahat para sa depensa. Ang iba pang miyembro ng Sea Titans ay sina 6'7" James Barasi, slam dunker Omar Larupay, Clint Doligues, Ian Endrinal, Raymar Cabuyak, John Ray Villanueva, Clayton Medenilla at CJ Aureliana. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Filipina gymnast Hailey Garcia ang 2 silver medals sa 2024 WOGA Classic Gym 2 Tournament na ginanap sa Frisco, Texas sa Estados Unidos.
Nakagawa ng 9.35 points sa uneven bars at 8.9 points sa balance beam apparatus ang level 10 gymnast ng AZ Dreams, sapat para kunin ang silver medal sa dalawang events. Nagtapos din siya sa ikalimang pwesto sa Junior B Women's sa all-around event na may 34.8 points. Bago sa kanyang pagsali sa Texas, nanalo ng 5 gintong medalya si Garcia sa nakaraang 2024 Batang Pinoy Tournament sa individual all-around, balance beam, floor exercise, uneven bars at vault habang kinakatawan niya ang Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.